Para iwas disgrasya sa pagtawid, may mga itinayong footbridge sa ilang kalsada. Pero perwisyo ang hatid ng hindi madaan ang footbridge sa Quezon City dahil sa sandamakmak na basura. Nakatutok si Jamie Santos. Masisikmura mo bang tumawid sa footbridge kung ganito ang madaraanan mo? Puro basura at binabaha pa kapag maulan. Mula hagdan hanggang sa tulay, ganito ang lagay ng footbridge na ito sa C3 Road Corner A. Bonifacio sa Quezon City. Kung makikita nyo sa aking likuran ay tambak ito ng basura na may halo pang dumi ng tao at hayop. Sabayan pa yan ng masangsang na amoy. Tatawid ka pa ba? Kwento ng ilang tricycle driver sa lugar, halos lahat daw ng kanilang pasahero sa kalsada na tumatawid kaysa mag-footbridge. Marumi at saka may natutulog, may mga tambay, siyempre natatakot ba? Maraming dumi, kaya iba, napipilitan dumaan sa ilalim. Ayon sa pamunuan ng Barangay San Jose na nakakasakop sa footbridge, ilang beses na nila itong nilinis. Sinita at pinaalis din ang mga tumatambay at nagkakalat sa footbridge pero bumabalik daw sila. Kasama yan sa clearing operation na ibinaba po sa amin ni DILG. Pero ang nangyayari po, dumadayo po yung mga ibang taga-ibang lugar na andyan. Siguro naman po nakita nyo, namamalimos. Ang hiling po namin is tulungan po kami para maklear ng gusto yung footbridge at mapakinabangan po ng publiko. Ayon sa MMDA, sila ang nagpagawa ng footbridge. Pero na-turn over na nila ito sa LGU, kalakip ang kasunduang toka na ng LGU ang maintenance nito. Sinusubukan pa namin kunin ang opisyal na tugon ng Quezon City LGU. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Bunsod na pagputok ng Bulkang Kanlaon, problema ng ilang apektadong residente ang sakit mula sa abo at asupre, pati na ang kulang na inuming tubig. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Lahar nagawas na. Nang pumutok ang Bulkang Kanlaon noong Lunes, nagkasakit dahil sa abo at amoy ng asupre ang ilang mga taga-sitio Gintubdan, Barangay Araal sa La Carlota, Negros Occidental. Nasa 8-kilometer danger zone ng bulkan ng sitio. Panawagan ng mga residente sa LGU, dagdag na medical equipment kagaya ng oxygen tanks, hospital beds at supplies para sa mga sakit sa balat. Ang kakulangan sa clinic ay tutugunan umano ng La Carlota City LGU. Kung kinahanglanon gid siya nga equip ang certain clinic kay amo na gina-require, then let's lobby ito the local government unit. Pinauwi na ng LGU ang nasa 400 evacuees sa La Carlota City. Habang nananatili sa 6 na evacuation centers ang mahigit 3,600 na residente sa La Casiliana na nasa state of calamity pa rin. Nagkadayariya na ang ilang evacuees dahil sa limitadong supply ng inuming tubig. May mga inilagay na hydration bladders o mapagkukunan ng tubig sa ilang evacuation centers sa La Casiliana. Nasa 10,000 liters na tubig na maiinom ang naisusupply nito sa evacuees. Plano ring maglagay ng on-site filtration systems. Ang Provincial Director ng DTI Negros Occidental inanunsyo sa Super Radio DZBB na magpapatupad ng 60-day price freeze sa ilang bilihin sa La Casiliana. Kabilang dyan ang madalatang sardinas, tomato sauce, processed milk, kape, loaf bread, pandesal, instant noodles at asin. Nagpatupad na rin ng curfew ang LGU mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Nagpapatuloy rin ang clearing operations ng DPWH sa mga kalsadang apektado ng lahar flow. Para sa GMA Integrated News, Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nakatutok 24 oras. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kabilang sa mga natulungan ng mga taga-barangay Mansalanao at Barangay Kapagnaan sa La Castellana, Negros Occidental. Nakapaghatid na rin ng tulong sa 2 barangay sa La Carlota City. Sa mga nais tumulong, maaari po magdeposito sa bank accounts sa nasa screen at sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online. May namataan pong kupula ng hindi bababa sa 30 Chinese Maritime Militia vessel sa Rosso Reef at nasa loob ng ating exclusive economic zone. At yan ang tinutukan ni Chino Gaston.
Matapos ang tila patintero ng rubber boats ng China at Pilipinas sa Sabina Shoal at pangaharas ng China Coast Guard sa medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, namataan ngayon ang kumpulan ng di bababa sa 32 Chinese maritime militia vessel sa Rosul o Iroquois Reef. Base sa satellite imaging sa social media post ng security analyst na si Ray Powell, ang Philippine Coast Guard may mga litrato ng naturang swarming. Ni-radio challenge pa ng kanilang barkong BRP Dato Pagbuaya ang mga militia vessel pero wala raw sumagot. Hindi rin daw nangingisda ang mga nadatnang militia vessel. Minomonitor ito ngayon ng Philippine Navy at Coast Guard. Nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Rosul Reef. Bahura ito sa timog na bahagi ng Recto o Reed Bank kung saan nakita ang umano'y mga tinambak na patay na koral. Habang patuloy ang hidwaan ng Pilipinas at China, patuloy naman ang dredging o pagpapalawak ng Vietnam sa kanilang mga okupadong isla sa South China Sea. Ang Bark Canada Reef, halos dumoble raw ang lapad sa 412 acres mula sa dating 238 acres. Kita rin ang expansion at construction sa Discovery Great Reef, Namiet Island at Pearson Reef. Sa kabuuan, aabot daw sa 692 acres o 280 hectares ang na-reclaim ng Vietnam sa loob ng 6 na buwan. Ang mga bahurang ito, bagamat labas sa ating EEZ, ay inaangkin din ng Pilipinas dahil bahagi ito ng Kalayaan Island Group. Ayon sa mga maritime law expert, dati nang ipinonotesta ng Pilipinas ang island building ng Vietnam sa mga bahura sa Kalayaan Island Group. Kahit ang banta ng Vietnam sa Pilipinas ay di raw singlaki ng China. Hindi ginagawa ng Vietnam yung ginagawa ng China sa atin at nakakapag-usap tayo ng maayos. So it's a concern of course, no? Dahil may impact din yon. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, nagre-reclaim lang ang Vietnam sa maritime features na hawak na nila bago pa ang 2002 Declaration of Conduct. Hindi raw sila nanggigipit sa mga Pilipinong mangingisda at nagpapadala ng mga barko para paligiran ang mga outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ayon kay Ray Powell, posibleng sinasamantala ng Vietnam ang nangyayaring pagtutok ng China sa Pilipinas. In their logic, that was not in violation of the declaration because they were just improving the places that they already were. Whereas they don't recognize the BRP Sierra Madre as being a legitimate, occupation. Samantala, tinawag ni National Security Advisor Eduardo Año na kalokohan, walang katuturan at hindi katanggap-tanggap ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na kailangan mag-abiso ang Pilipinas tuwing may resupply mission tayo sa Ayungin Shoal na nasa loob ng EEZ ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Para raw maitanim ang prinsipyo ng Bagong Pilipinas, bukod sa lupang hinirang at panatang makabayan, nais ding ipakanta ang Bagong Pilipinas hymn tuwing flag ceremony sa mga opisina ng gobyerno at paaralan. Pati na rin ang pagbigkas ng Bagong Pilipinas Pledge. Nakatutok, si Nico Wahe. Bukod sa lupang hinirang at panatang makabayan, ipakakanta na rin ang Bagong Pilipinas hymn. Panahon na ng pagbabago, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago. Sa Memorandum Circular No. 52 na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin nitong June 4, inaatasan ng government agencies kasama ang government-owned and controlled corporations at higher educational institutions na kantahin ng Bagong Pilipinas hymn sa lingguhang flag ceremony. Kailangan din bigkasin sa flag ceremony ang Bagong Pilipinas Pledge. Para raw maitanim sa bawat nagtatrabaho sa gobyerno ang prinsipyo ng Bagong Pilipinas na siyang brand ng gobyerno at pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Inilalarawan ng Bagong Pilipinas bilang may prinsipyo, may pananagutan at maaasahang gobyerno na pinagtibay ng mga nagkakaisang institusyon ng lipunan. Pero may ilang tutol sa utos ng Malacanang. Ayon kay House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi na raw ito kailangan pa. Kasi parang nire-revise na naman nito yung history. No, nakita naman natin yung panahon ng martial law. Tapat na ako doon sa lupang hinirang tsaka yung panatang makabayan na nire-recite kada flag ceremony. So hindi na kailangan itong mga branding ng present administration.
Ayon naman sa bagong alyansang Makabayan o Bayan, ang paulit-ulit daw na pagbigkas ng bagong Pilipinas Pledge ay hindi makakakumbinsi sa maraming Pilipino na mayroon talagang bagong Pilipinas. Wala pang pahayag ang Malacanang sa mga puna sa utos. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Malapit nang i-release ang solo single ni SB19 member Stel. Bukod dyan, may pinaghahandaan din siya kasama si Julian San Jose. May chika si Aubrey Carampel. 18, the long wait is almost over. Magre-release na si SB19 member Stel ng kanyang sariling single. Last Friday, ipinost ni Stel sa kanyang Instagram account ang teaser ng debut song na Room, kung saan makikita siyang naglalakad, may hawak na poster, at pumasok sa kwarto na may isang mikropono. Deep inside me, there's a special room na pagka nandun ako sa room na yon, I feel empowered, I feel confident. Pag-amin ni Stel, ang debut single is like coming out of his shell, na may kinalaman din sa kanyang personality as a performer. Dapat tanggalin ko yung hiya, tanggalin ko yung takot para magawa ko and ma-showcase ko yung talent ko and kung sino talaga ako. Sa comments, dama ang excitement ng 18 dahil si Stel ang huling SB19 member to go solo. Happy si Stel dahil full support din sa kanya ang kapwa SB19 members. Excited din ang fans sa naging pagbisita ni Asia's Limitless star Julian San Jose sa 1Z Entertainment at nagpost pa ng photo with Stel with hashtag bonding for something. Muling magkakasama sina Julie and Stel as coaches sa The Voice Kids Philippines na mapapanood soon sa GMA. Mas alam mo yun, mas challenging for us kung paano sila i-handle, paano namin i-deliver yung message sa kanila. Sa ano rin, gusto ko rin ma-experience kung paano magturo sa bata. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.